Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Um, Pag-usapan natin ito. Binasag ang ex-boss, dati nang nasibak dahil sa pangiintriga. Yung dati hong nasibak sa pangiintriga, naku ho, walang iba ho kung hindi ho, ito pong si Ungab. Yan. Nako, nagbigay kidot, nagdala dun sa kanilang meeting-meeting kunwari, sa isang live streaming, na obvious naman na plano talaga nila na gamitin ito sa paninira. At ito namang tangang matandang si Duterte, kahit alam niya na hindi naman pwedeng gawing basihan, sa dami naman din ng tangang DDS na maniniwala. Di ba? Mga 3%. So tinalakay nila yon without telling the people na hindi ito ang finalized version pa or finalized document ng GAA. Siyempre ho, ginawa ho yan mismo kasi nga ni Ungab, isa po siyang dati nang nasibak sa pwesto sa ganyang gawain. Mahilig mang intriga. Tignan nyo pareho lang rin sila ni Aimee. Ito, si Aimee noon 20 umalngal. Ito si Ungab at 13. Again, kailan natapirmahan yung BICAM report? 11 December. Tapos at 13, 4,000 pages yun. Sabi niya, there's no printed copy of the GAA 2025 until now. Yan, January 13 ito. This is the first time in my 15 years experience in Philippine Congress that no printed copy of GAA is presented upon resumption of Congress after the Christmas break. Pero ang totoo, binaraho sila rito ni Goddess Hope Libiran. 'Di ba? Sabi ni Goddess Hope Libiran, binigay namin sa inyo ang kopya. Nasa inyo sa House of Representatives. And besides, 'di ba sila nga po yung magpiprint noon? Tapos na magpa-finalize, anak ng putya. Ngayon ho, di ba't matagal nang isinusulong ang paperless? Mas madali po kasi ma-access ng lahat ng tao. Ano nangyari? May in-upload po ang gobyerno na kopya ng GAA doon sa website. So kung wala kang mahawakan, pero may soft copy kang nakikita sa internet, during the internet world, isa kang malaking tanga na naghahanap ng hard copy. Bakit? Bibit-bitin mo isang katerba. Ganyang malaking libro yun eh. Ang alam ko, dalawa yan na makakapal na libro. Size of short ata or long bond paper. Nabanggit natin ni Alan Peter Cayetano. Yung printing niyan, gaano kalaki yung size niyan. Di ba? Nung House Speaker pa siya. Ngayon, bibit-bitin mo yon. Meron kang makukuha noon. Pwedeng sa tablet makikita mo. Same size ng bond paper. Pwede mong i-zoom kung malabo ang mata mo. Maliban na lamang kung malabo ang isip mo. Kahit gaano kalaki ang letra, wala ka talagang uunawain. At, eto ngayon. Buti na lang sila Itera, magaling. Nahanap to nila Itera kagabi. Iniyam niya sa akin. Di lang ako nakapag-live kagabi. Dahil nga po sa pinanood ko pa yung video ni Duterte. Yung nagangalngal sila, nagko-komento siya ron sa dinala nito ni Ungab na hindi pa not yet final o hindi finalized na kopya po ng report ng BICAM. Ito, sabi rito published po ito March 4, 2020. House War, 2 lawmakers removed from key posts over insertions. Corruption. Okay, so eto ngayon. Balita ho ng paborito nilang stasyon. Sabi diyan, Deputy and Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond Villafuerte. Aliado ni Duterte yan. On Wednesday said 2 lawmakers were removed. Bakit daw po? Because making unsubstantiated allegations of pork barrel insertions, umintriga. Yan, ang tinuro niya rito, si Davao 3rd District, Isidro Ungab, was removed as chairperson of the House Appropriations Committee for making accusations that were illegal insertions in the budget. Si Ungab ho, na ganyan ang ugali. Di ba? Na kay Tirada,
Hindi isipin mo ha, siya yung nakakaalam diyan, chairperson siya ng Committee on Appropriations. Tapos kunwari, parang hindi niya nalalaman yung ginawa, yung nangyari, meron daw insertions ng budget. Kaya naman si Duterte, dahil siyempre iskandalo na to, hindi niya pinirmahan nun yung GAA. Pero pinirmahan niya rin kalaunan. Ano? Bakit? Wala rin nailatag na ebidensya si Ungab. Gawain niya kasi pala talaga ang gumawa ng ganyang klaseng eksena. Kuha ng mga hindi pa natatapos na mga kopya, 'di ba? Magagawa ng intriga. Yan, sabi, he was taken out dahil hindi magandang working relationship and intrigue. Intriga yan eh. Kasi why would you say there's illegal insertions? Ikaw, appropriations chairman, o nga naman. 'Di ba? Kung mayroong illegal insertions doon, napakatanga mo. Kasi pinayagan mong mangyari 'yon. Samantalang pwede mong mahadlangan. 'Di ba? So ibig sabihin ni Ungab, pinalusot niya, hindi niya naisip 'yon. Nababalik sa kanya yung kanyang intriga. Ay, nga sabi rito, you had the power to correct your allegations. Yan yung inabot ni Ungab. Ito pa, Ungab allegedly told President Duterte and Budget Secretary Wendell Avisado about 80 billion worth of budget insertions made by congressmen during the bicameral conference committee. What the heck? Ito pa. Dahil daw po ron, etong si DBM, napilitan. Ito si Avisado. Napilitan daw na mag-issue ng circular na nagka-clarify ng pondo ng mga mambabatas, mga project nila. Okay? Na ito yung tsaka na natin re-release, so merong mga kondisyong ganito. So napaghinalaan yung mga mambabatas sa kanyang pag-iintriga. Ito pa, for him to say that, why did he let it happen? Siya pumirma ng BICAM report. Boom! Si Ungab pumirma pala ng BICAM report. Tapos gagawa ng intriga. Di ba? Sana kung di niya inaccept yon, di niya pinirmahan or with reservation. For him to say, nag-interfere ako, siguro na insecure lang siya. Kasi I know the budget better than him despite the fact na siya ang dating chairman. Sabi po ng Deputy Speaker for Finance. At alam niyo ba kung sinong pumalit sa kanya? Kasi basura na siya noon sa Duterte administration, sa ginawa niyang issue. Halos lahat ng kongresista nung kaalyado nila ni Duterte. Gusto magpasikat. Ayun, gumawa ng chismis. Dinapalitan po siya ng kaalyado po ni Paulo Duterte ng National Unity Party. Tumalik sa kanya tong kasamahan nila Rap-Rap, CIS Representative Eric Yap ang pumalit sa kanya. Di ba anak ng baka? Ungab. Tapos pinaniniwalaan ngayon ni Duterte. isang tawag dito, pato. Pathological chismoso. Di ba? Intrigador. Ngayon, ito pa yung isa naman. Ito yung sinasabi ko na sumunog sa kanila si Goddess Hope Libiran. Ayan. Ngayon po, itong si Goddess Hope Libiran ay nasa undersecretary siya ng Department of Budget and Management. Okay? Ayan, dati siyang tauhan nung panahon ni dating Pangulong Duterte under po ni yung sa DOTR, sa Transportation. Assistant Secretary po siya dati. Ito. Ngayon, yung kanyang boss dati, sinunog na po niya. Kailangan niyang itama yung chismis. Siguro alam niyo yung kagalawan ng mga yon. Sabi niya, noong January 20, which is yesterday, ito, pangalawa ito Yung una, alam ko may nagtalakay na rin noon. Nabanggit kaya kahapon yon na pinaliwanag niya na nabigyan namin ng kopya ang Kongreso. At yun yung binabanggit din ni Duterte. Diba? Kailang hinangal naman nila, nasan daw yung printed copy, meron ngang online copy. Ito nga po ang nagsabi, si Goddess Hope Libiran, ba't hindi ninyo tignan doon sa website? Kahit sa kanya ko rin nakuha yung link na meron pong naka-upload nga na kopya ng GAA
finalized copy after pirmahan ng Pangulo. Sabi niya rito, on the allegations of blank pages and figures in the 2025 GAA, sabi niya, sa mga aligasyon ng mga blankong pages, yung mga figures, yung halaga sa 2025 GAA, yung national budget, this is to address malicious and irresponsible allegations surrounding the fiscal year 2025 GAA. So, sasagutin daw niya. First, allow us to categorically deny the spreading accusations that the 2025 GAA signed by PBBM contains blank pages or figures. These allegations are completely false and reckless. Bakit ito yung binabanggit niya, mga kababayan? Meron ho kasing isang DDS na nag-post niyan, no? Na kilala niyo si Joey. Okay? Ito, papakita ko sa inyo yung post ni Joey. Puntahan lang natin. Puntahan ko lang yun. Nasa ibang lugar eh. At ako nga, natawa ko sa post na yun ni Joey na GAA yung kanyang binabanggit. Mismo nga kasi talaga makikita ninyo yung plano, yung grand plan to confuse or to create confusion on the side of the Filipino people regarding dito sa budget na to. Tapos sinundan nila agad yan ng magrarally raw sila kung di nagkakamali sa 25 at yun nga raw sabi ni Maui, yun daw yung magpapabagsak na kay PBBM. Ay nako, hindi man lamang yun rin napapakita yung mga dokumento ng kanyang sinasabi. Ay, dami kasi nitong mga kinopya ko, mga copy, dinownload ko na kopya ng mga, mamaya papakita ko sa inyo tong ano na to. O sa next topic natin. Alright, so eto na po. Here we go. Ayan. Sabi ni Joey, mga blanco sa 2025 GAA, hindi allowed at illegal. Oh, si Duterte yung nagsabi daw niyan, sabi niya. OMG naman talaga to. Diba? So maliwanag na maliwanag na may grand plan talaga silang i-confuse ang mga tao. Gamit nila yung BICAM report, tapos magko-komento sila pertaining to GAA. Magpo-post sila pertaining to GAA. Lalo na't wala pang naibigay sa kanila ng mga hard copies. Hindi nila alam, meron pong soft copy. Ngayong internet world, napakahalaga po ng soft copy for easy access. Okay? Sunog ang mga kamote. Ngayon, balikan natin etong Kigadis Hope Libiran. Okay, here we go. Sabi ni Gadis, what has been presented by certain misinformed individuals, so di kabilang si Duterte, tapos si Ungab, si Atty. Vic Rodriguez, na nagsasabi, kanyang rebuttal, peki daw yung sa Pangulo. Original daw. Kumisayad na rin talaga to si Atty. Vic Rodriguez. Kung sa bagay, kilala naman ho si Atty. Vic Rodriguez na hindi ho magaling na abogado. Kaya hindi ho nakapagtataka. Maria Josep. Di nga niya na-compel ang Supreme Court na magtapusin yung, di ba? Ay, nako. Sabi rito, first, ito. Sabi niya rito, blank and page figures, these are allegations are false, completely false and reckless, what has been presented by certain misinformed individuals or pages from the bicameral conference committee report and not the GAA. Joey, not the GAA. Digong, not the GAA. Okay? BICAM report. Kaya sabi ko sa inyo, makikita nyo mamaya lalo ang maliwanag hong sabwatan dito, yung grand plan nila paano sirain si PBBM gamit itong BICAM report. Kaya nga, amin pong ipinupush na dapat ang BICAM po, wag pirmahan ni PBBM ang next year national budget, yung 2026, nang hindi po dinaan ang BICAM sa public. Diba? Dapat naka-live stream
At pag hindi po yan ipinilit ni PBBM sa kanya, ni Speaker Martin Romualdez, ni Chis Escudero, asahan nyo ho, aaraw-arawin ko yung mga yan, babatikusin namin sila. Bakit? Pera natin to eh. 'Di ba? There are simply politicians that come and go. At ang may pagkakataon ngayong itama ito for the sake of transparency para sa pera ng taong bayan bilang pagpapakita ho ng tunay na malasakit sa atin, i-demand na maging public yan ang bicameral conference committee, hindi closed door. Magpipicture taking lang tapos papaalisin yung mga reporter, ayos. O, hindi natin nakikita na anong mga magic nang nangyari, insertions, di ba? At dapat wala ng pork barrel. O. Ngayon, pork barrel, maraming paraan yan eh. Eto pa, sabi rito, it is the GAB, okay, General Appropriation Bill, with all its details that is controlling and is presented to the President. So yung bicameral conference committee report, di ba, pa-finalize na yan. Pag na-finalize na yan, pirmado na ng mga kasamahan nila, ng mga members diyan, then ipresenta na po sa Pangulo. I-review. It is mandatory for the President to review. At least yung kanyang mga tauhan ang mag-review. Diba? Para masiguro talaga na hindi siya naisahan. Yan, sabi, and presented to the President, once signed, the GAB, yung General Appropriations Bill becomes the law or the GAA. Okay, bagigin na siyang General Appropriations Act. So from GAB, wala na pong magbabago. Okay? Maliban na lamang kung meron po diyan sa GAB na na-veto, portion na na-veto ng Pangulo. Eh hindi ho ba may na-veto ang Pangulo doon? Ilang bilyon din yun. Mula po doon sa sa DPWH kasi sabi ng Pangulo, hindi ito akma sa priority project ng gobyerno. So vinito niya, hindi niya para sa kanya hindi ito tama. Eh kung nakalusot 'yon, eh di lalong naulol sa tuwa etong mga fake news peddlers, 'di ba? Na nagpiesta, makapanira sa Pangulo gamit etong report lang na hindi pa completed. Sabi, to reiterate, para ipagdiinan sa malabo ninyong mga pangunawa, the bill presented to and signed by the President is a complete document. Okay? Ibig sabihin, from BICAM report, na kompleto na yan, na finalize na yan, ito na nga po, yung sinasabi ko na magiging panukalang budget. Okay? GAB, General Appropriation Bill. Sabi niya, ay kumpleto raw po yung dokumento. Siyempre, pati taga-DBM, magre-review talaga dyan. Budget yan eh. Na i-manage nila. With no blank pages or missing details. Okay? In no case, does the executive issue a GAA with blank pages or figures? Kaya sabi ni BBM, never pa nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan sinasabi ninyo. With this, we urge our fellow Filipinos to be mindful, cautious, and to first verify information before making any allegations. Sabihan mo direkta yung boss mo. Dati, clear and accurate understanding is critical for constructive dialogue. We kindly appeal to our kababayans to avoid spreading false information. Sabi kasi sabihan mo niya si Duterte, direktahin mo eh. Communication is a powerful tool that can make or break a nation. That's right. Eto ba naman Pilipinas, sa dami ng chismosa. Mas iniintindi ang chismis kaysa sa, di ba, paliwanag sa tamang impormasyon. Let us use it to promote unity and understanding and not to sow discord, hatred, and division. Doon kang sundin ka ng mga yan. Di ba? Purpose nga nila, masira ang Pangulo eh. Kaya na ho mismo, sumunog. Ay, sus Mariosep ng mga taong ito. Yan, tauhan nila dati yan. Si Gadis Hope Liberan. Okay? So, ito naman ho pag-usapan natin mga kapatid.
Hala, galit na galit, no? Sabi niya, ikaw na bobo ka. Hinagago, mga nanonood sa'yo. Tangina mo, magkaiba bycam at gaabobo, maligo ka muna. Sino ba ang nagsabi sa iyo na magkapareho?